Basahin niyo. Tingnan niyo mga Isaiah 51. Basa. Ano nakasulat? Who have believed our report, and to whom is the arm of the Lord revealed? Sino raw ang naniwala sa aming ibinalita? Sino raw, papatunay na pinahayag. Pag binasa niyo yung sumunod yan, katangian niya ng Misaya. May pauna na bang pahayag? Meron na, sinabi na rin. Na pag dumating ang Mesiyas, wala sa kanyang maniniwala. Sinabi na pati yung itsura, nakita ng itsura, wala nga talagang naniwala. Ano katunayan na siya hindi pinaniwalaan? Ipinako nila siya sa krus. Bakit niloob ng Diyos na hindi sila pinaniwalaan? Para matupad ang gusto ng Panginoon Diyos. Amen. Merong isa sa aklat ng Gawa, kung nabasa ninyo, nagpipreach si Paul at saka nakalimutan ko yung isa niya kasama, mga kapatid. Ang galing nila mag-preach sa Rome. Nung napakinggan sila ng mga tagapakinig, naniwala. Ano ang nag-iepekto ng paniwala nila? Sabi niya, uy, bumaba yung Diyos. Ay, ang bira. Si Paul yung tagapakinig, si Hermes, si Mercury, yung nakagano sa Mercury dati, yung pinaka-messenger. At yung isa, nakalimutan ko sinong kasama niya. Siya daw si Jesus. Siya yung Ama. Anong epekto ng paniniwala? Akala nila, siya na mismo yung Diyos. Noong time na yun, ang iniiwasan sa Panginoon sa Kristo, yung, bawal kasi ang idolatry, amen? Na, kaya sinabi niya, pag dumating yan, hindi nyo pa, kasi pag naniwala dyan, idolatry ang nagiging labas. Ang tingin nila sa Panginoon, Diyos na agad. Ang sinasabi niya, hindi, kayo po ba ang Kristo? Hindi ba sabi niya? Hindi. Observa niyo kung ako nga o hindi. Hindi siya umaamin talaga, mga kapatid. Dahil ang mga Hudyo, hindi yan mapaniwalain, mga kapatid. Kaya nga sabi din sa Romans chapter 3, kung meron man sa kanilang hindi tapat, anong bayan ng Diyos hindi pa tapat? Hindi pa paniwalain? Ano raw? Nawawala ba ang bisa ng katapatan ng Diyos? Hindi sumagot. Sapagkat tapat ang Diyos, bagamat sinungaling ang bawat tao ayon sa nasusulat upang kilalanin kang matuwid. Ito yung sinasabi ko. Sa iyo mga salita at manaig ka kung ang hatulan ka na. Pag sinabi ng Diyos, walang maniniwala dyan, magaganap yan. Naganap ba? Naganap ba? Sino ngayon na sinungaling? Alam-alaman ng Diyos. Sinabi na ng Diyos, natupad. Pag sinabi niya talaga wala kang magagawa. Pero ang ibig ko sabihin yung hindi mo paniniwala na mabawasan ang pananalig. Like for example, kaya ngayon ibig ko sabihin sa atin kung wala nagsisimba, mali tayo. Yun ang ano dyan Kung kakaunti pa kayo ay kulto na kayo. Ibig sabihin kapag marami ang umaaten, tama sila. Sa ngayon, ayon sa mga sa mga pagkasisiyasa, may problema ang karamihan ng mga mega churches. Ano yung mega churches? Ito kung na 10,000, 5,000. Nako, subampayan niyo yung mga. Ang ibig ko sabihin, 12 lang ang disipulo ng Panginoon sa Kristo. Siya po ay wala na sa tama, di ba? Yun lang naman na sa Panginoon na. Wala naman siyang disipulo wala siyang apostolis. 12 lang. Judas pa yung isa, mga kapatid. Amen?
Hindi ba nung siya ay hinuli, nasaan yung kanyang mga apostol? Nasaan? Nung hinuli siya doon sa garden ng Getsemani, ang Panginoon sa Kristo, na di ba nagtakbuhan lahat? May natira ba? Hindi na sila sabi. Ibig sabihin, yung pagtakbo nila, ibig sabihin, fake ba ang Panginoon sa Kristo kasi hinuli? Yan ngayon ang mga argumento na dapat natin titingnan. Hindi porket negative ang nangyayari. Hindi na yan. Panginoon Diyos. Yun ang mahirap dyan, mga kapatid. Kaya nga, ang isang tunay na lingkod ng Diyos, kinakailangan magmatsyag. Amen? Sino ba ang nakakasala? Sino ba ang nagkakamali? Yung nagpapatuloy sa paglilingkod o yung pabago-bago ng isip? Yan. Kaya nga sabi rito, mga kapatid, upang kilalanin kang matuwid sa iyong salita at manaig ka kung hahatulan ka na. Dito matatapusin, wala tayo. Noong nakaraan, sinabi natin, mga kapatid, na ang daigdig na ito at ang bawat sa atin, hahatulan tayo. Tama? Hahatulan. Meron pong tinatawag na judgment. Wala na pong makalulusot yan. Stephen, naintindihan nyo? Hahatulan tayo lahat. Tama? Ngayon, pag hinatulan ka, bibilangin lahat ng mabubuti, bibilangin lahat ng masama na nangyari. Bibilangin po yan. Stephen, sa palagay nyo, alin ang lamang sa inyo? Ante. Maski ako, parang mas marami yata yun. Parang hindi ako papasa, tama? Tawag doon, judgment. Amen. Sa atin, dahil sa lang, diretsahin ko na. Kung pala absent ka, ano ka? Ka-graduate ka? Kasi school, tama? Kaya yung ba malaga attendance kahit walang masyadong natututunan. Hindi pwede, mali naman yun ha. Wala nga absent, wala siya natutunan. May natututunan niya, konting alam. Hindi nga lang kasi kanino mo. Kahit matalino ka, meron nag-post sa Facebook ko kahapon. Matalino mo nga, sinero ko naman, matalino ko nga. Ano ka sa magulang, hindi rin daw tama. Kasi nga, judge, iwi-way kasi yun eh. No, titipangin. Amen. Sa madaling salita, hindi pa natin natuloy yun eh. Romans 3, for all have sinned. Dito yun eh, sa chapter 3 yan. I-ano lang natin sa next ano niya. Diba, ang lahat ay nagkasala at wala nakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. Naku po eh, na-judge na pala tayo. Ingatin, ayun o, nasa verse 3 pa lang tayo kasi. Ito nasa verse 23. At least alam niya, may judgment na. Ano ang judgment? For all. Kapag lahat ay nagkasala at walang nakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. Pag umano na yung judge, ano ang gagawin natin? Ano ante, tanggap nyo ba yan? Diba? Ako tanggap yan. Kasi nga, pag sa atin, binilang natin yung kasalanan natin, kabutihan natin, ay talo. Talo talaga. Yan ang dahilan kung bakit dumating ang Panginoon sa Kristo. At ngayon ko rin na naintindihan. Ang tawag sa Panginoon sa Kristo, mediator. Tagapamagitan. Pag sinabing mediation o mediator, hindi ka na pasasampahin sa korte. Mag-usap na lang tayo dito. Alam ko yan kasi trabaho ko ngayon yan. At alam din natin yan, kahit nasa korte kayo, ang unang gagawin ng mga abogado, mediation. Mag-uusap muna yung abogado sa abogado at kayo. Huwag nilang paabuti sa korte dahil pag pumasok sa korte yan, mas malamang mahatol ka, guilty. Parang sa atin. So dumating ang Panginoon sa Kristo as a mediator. Kaya sa namatay, walang makatanggap sa kanya na mediation ang mangyari. Nasa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus. Sa pamamagitan na ng pananampalataya mo sa kanya, mapapawalang sala ka. Bibihira ang nananalig yan. Biluin mo pag nanalig ka sa Panginoon, ang usapan,
Manali ka sa akin, lahat ng kasalanan mo, kukunin ko. So wala nang judgment. Yun ang hindi naiintindihan ng iba. Pero pag hindi ka dumaan sa mediation, wala namang problema. Kung ayaw mong maniwala sa Panginoon sa Kristo, bahala ka. Didiretso ko kayo sa korte ng Panginoong Diyos. At alam mo na mangyari pagdating doon. Anong gusto mo masabi? Mediation na lang o didiretso sa korte? Nabuksan ang isip ng korte ng buong mundo at nakita nila mahalaga ang mediation. Na bago dumating sa korte, ayusin na ninyo dyan. At pag naayos yan, okay na. Tama. Ganun sa panalaman ngayon. Pag tayo na okay na sa Panginoon sa Kristo, okay na rin tayo sa ating pananampalataya. Amen. Amen ba mga kapatid? Kahit magkagulo-gulo ang mundong ito, basta inukayang ka na, wala na silang magagawa. Wala na silang mahahabol. Amen. Yun ang lamang ng Christianity sa ano pa mang religion. Kasi sa religion, aside from Christianity, kinakailangan paghirapan mo yung kaligtasan mo. Gumawa ka ng mabuti, tumulong ka sa kapwa. Sa mediation, hindi ganun. May gumawa na yun para sa iyo. Ang Panginoon sa Kristo. Ang gagawin mo na lang, mananalig ka sa Kanya, magsisisi ka, magpahugas ka na yung kasalanan. Pagkatapos, mabuhay ka ng ayon sa buhay ng Panginoong Yesu Kristo. Now, merong isang problema dyan. Kung sakaling tinanggap mo ang Panginoong Yesu Kristo at nagbalik ka pa sa dati mong buhay, tawag natin doon ay backslider, wala na pong pangalawang mediation. Wala na po. Wala na po pangalawang paghihiring. Wala na po. Parurusahan ka na. Kasi binigyan ka na ng pagkakataon, hindi mo sinamantala. Yan ang paalala sa atin. Amen? Tapos na tayo sa 2024, tapos na yun. So, kailangan mong tignan kung nagawa mo yung pinagagawa sa iyo ng Panginoong Diyos. Ang New Year sa kanila, sa Hudyo, kaya nauna po yung Day of Atonement na tinatawag. Bago sila ano ang New Year sa kanila? Ang New Year sa atin, maligtat. Ang New Year sa atin, tuwan-tuwa ka pa. Sa kanila, hindi po. Ang New Year sa kanila, malungkot sila. Kasi, magkasunod po yung Day of Atonement. Ano yung ito? Pagsisisi ng buong bayan. Ganun po sila, nagsisisi po ang buong bayan. Hindi yung kapitbahay mo lang o ikaw lang nagsisisi. Problema sa atin, ganun ang nagsisisi na ikaw. Yung kapitbahay mo, ganun pa rin. Sa kanila, hindi buong bayan ng Day of Atonement, lahat sila nagsisisi. Pagkatapos mo, New Year, October ang New Year sa kanila. Ibig sabihin, linis na sila, bago na naman sila. Kaya nga nagbitaw dito si Paul, ang sino mang nakipag-isa kay Kristo. Yan na. Mediation ay isa ng bagong nilalangan. Ugaling Hudyo rin po yun. Every year, isa ka ng bagong nilalangan. Kaya nga New Year. Ang New Year natin, inchik kasi. Paputok ka rito para yung masama espiritu lumaya. Pati hindi ikaw ang lumaya, ikaw ang masama espiritu eh. Wala nga eh. Ibang ano natin mga kapatid. Sa original, hindi ganon. Kaya ka nagsisisi, yung nakaraan mong buhay, alisin mo na yun. Kinabukasan, isa ka ng bagong nilalang. Wala na yung dati. And that's true mga kapatid. Kasi sa mediation, kasi ginagawa namin sa barangay, pag yan pinirmahan na, lahat ng pinag-usapan yung zero. Hindi ka na pwedeng uling magreklamo. Amen ba? Napakaganda eh. Hindi ka na pwedeng kasuhan. Tapos na eh. Ngayon, kung ayaw mo naman mediation, pumunta kayo sa korte. Ano sa korte? Kung kakabugado, magbabayad ka ron, abuti ka 10 taon, tsaka lang ikaw, kakatulad. Kung ang hatod sa iyo guilty, tapos ka. Ang habaran pala, guilty rin pala. Magtataka kayo ba kapit, kahit sa kulungan, nabawa nagkamali, nagkasala, pumatay, ano pa man, hindi ka agad yung hinahatulan. May hearing pa po yan, hearing. Ito, pakikinggan ng bawat panig. Patagal po yan.
Kasi tama naman po yung proseso, hindi mo dapat usugahan kagad. Pero pag naipasok na po ang lahat ng ebidensya at napatunayan ka, ano mangyayari? Guilty ka. Amen? Pupunta ka. Halimbawa, napatay mo yung tatay ng isang babae. Napatay mo. Amen. Tapos, yung anak, nung napatay mo, pinatawad ka. May Jason po ang tawag ko. Makukulong ka ba? Hindi na. Mawawalan ka na kasi pinatawad ka ng ano. Kaya lang, magkakaroon ka ng liability, hindi na doon sa pinatay mo, sa batas na ng Pilipinas. Pag hinatulan ka, halos kalahati nun, mababawas. Pero kung hindi ka patatawarin ng ano na pinatay mo, yung buong sentensya, kung 40 years, o life imprisonment, hindi na po yun mawawala. Marami pa tayong dapat linawin pagdating sa batas ng Diyos. Kaya napakapalad kapag ikaw ay isa sa pinili. Lamang, kung pinili ka, nagpakatuwid ka, ginampanan mo ang pagpili sa'yo, okay yun. Pero kung sakaling tatalikod ka, hindi na apektuhan yung iba mong mga kasama. Basta ang malaga lang, magtuloy ka lang. Amen. Ayaw nila, wala tayong magagawa. Basta tayo, nasa Panginoon, diretso lang tayo kasi pinatawad na tayo ng Panginoon. Wag na tayong aapir sa hukuman ng Panginoon Diyos. Amen po mga kapatid. Yan lamang po muna ang may sisir natin. Tandaan ninyo mga kapatid, napakahalaga kapag pinagkatiwalaan ka at sana po yung pagtitiwala ng Panginoon sa atin, ituloy po natin yan. Kahit anong mangyari, tuloy lang po natin yan kasi mahalaga po yan. Nandiyan po ang ating buhay na kasalanan. Everybody say amen. Tayo tumayo mga kapatid. Lumapit tayo sa communion.